nararamdaman. Ang isip at puso niya hindi naging manhid. Alam niya ang kanyang gagawin. At alam niya ang layunin ng kanyang ginagawa ito. At ano ang layunin niya? Na hindi lang naman nagsimula nung ipinako siya sa krus. Ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao mula nung siya'y pinanganak, ang layunin ng kanyang pangangaral, ang layunin ng kanyang mga ginawang himala, ang layunin ng kanyang mga ginawang pagtuturo at ng kanyang mga pagpapagaling sa mga may sakit. Ano ang layunin ng lahat ng ito? Na ang tao ay iligtas at habulin sa kasalanan. Kaya sa unang wika pa lamang niya, nililinaw na niya, ano ang layunin itong aking gagawing sakripisyo? Ang lahat ng tao ay patawarin. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung tatanungin ko kayo sa mga oras na ito, bakit kayo nandito? Ang mga nanonood sa live streaming, bakit kayo nakikinig ng mga pagpinilay dito? Meron pa kayong layunin na mas maging mabuting Kristiyano pagkatapos nito? Meron pa kayong layunin na mas maging mabuti ang buhay ninyo? Kung ginagawa lamang ninyo libangan ang 7 palabras, hindi mamumunga ng biyaya ang gawain ito. Kaya sa una pa lamang ay gusto ko nang itanong sa inyo, ano ang layunin na kayo ay narito upang makinig sa kampaning ito? Alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. Tayo ba? Alam ba natin ang ating mga ginagawa? Napakahalaga po na alam ni Jesus yung ginagawa niya. Kasi kung hindi po tayo maliligtas. Akala niyo ba dahil lang sa mga sugat, maliligtas tayo? Akala niyo ba dahil sa mga hukok na tinamon ni Jesus, maliligtas tayo? Pwede naman gawin ng kahit na sino tao yun. Ang Paul 2000 ipinako ang Panginoon, napakarami ng kriminal ang naipako dyan. Pero ano ang pinag-iba ni Jesus sa lahat ng kriminal? Ang mga kriminal na naroon, kaya namatay dahil nagkasala sa kanilang pagkakasarili. Nagdako para pagyamanin ang sarili. Pumatay ng ibang tao para lang itaguyod ang sarili. Nagrebelde at kung ano-ano pang ginawang mga kasalanan, alang-alang lang sa sarili. Pero ang ginawa ni Jesus, malinaw sa atin, hindi dahil sa kanyang nagagawan kaya siya nandun, alang-alang sa pagmamahal sa atin. Kaya hanggang dulo, pinapaalala niya sa atin, hindi lang ako nag-suicide, hindi lang ako aksidente napako at napatay sa krus. Ginusto ko ito, alang-alang sa inyo. At alam ko, ginagawa ko ito para ang kapatawaran ng Diyos ay tanggapin ninyo ng lubos-lubos. Alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. Tayo, alam ba natin ang ating ginagawa? Mula sa krus, nakikita ng Panginoon ang mga tao sa kanyang paligid. Ang mga Romano na walang tigil sa paghagupit sa kanya doon siya papunta sa krus ng Kalbaryo. Ang mga Romano ay ginagawa siya sa krus para walang nararamdaman. Dahil matagal na nilang ginagawa ito, marami na silang kriminal na naipako doon. Yung mga tao sa paligid, na nung nakita nilang meron na namang ipapako sa krus, sumusunod sila para makiusyoso. Ang ilan sa kanila hindi naman talaga kilala si Jesus. Yung iba sa kanila, masaya lang na nakakakita ng dugo at pumapalakpak pag may mga taong pinapatay kahit ito'y inosente. Wala silang pakialam. At sino mga nandoon sa paanan ng krus? Yung mga tao na umusig sa kanya, yung mga taong kahit kailan, hindi naman naniwala sa kanya. Kagaya ng mga Pariseo at mga Eskriba, sino ang nasa paanan ng krus ni Kristo? At sino nakikita ng Panginoon mula yan sa itaas ng krus? Hindi lang ang mga Romano, hindi lang ang mga Hudyo, kundi pati ikaw at ako. Nakatingin niya yung sabi ng Panginoon. At kung yung mga Romano, kaya nila kayang patayin si Jesus ng gano'n na lamang dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa dahil napaputusan lang sila. Kung yung mga Miron na nandoon sa paligid ay kaya lang nandoon at masaya
dahil wala silang pakialam dahil hindi naman nila kilala si Jesus ng gusto. Tayong naririto ngayon, kayo na nandiyan sa live streaming, nakatingin din sa inyo si Jesus. Para sa iyo din ang mga salitang pinika niya, Ama, patawarin mo siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dahil sa tuwing tayo'y nagkakasala, ipinapako natin muli si Jesus sa krus. Pinapaliwala natin ang lahat ng kanyang kabutihang ginawa. Hindi natin naiintindihan ang ating ginagawa. Balikan ninyo yung mga pagkakataon nagkasala kayo. Hindi nyo naman pinag-isipan mabuti, di ba? Kung ano lang ang gusto ng katawan mo, yun ang gagawin mo. Galit ka, kaya mapumula ka. Galit ka, kaya kahit masakit na salita, binitawan mo kahit sa sarili mong kapamilya. Naiinggit ka, kaya sisiraan mo kahit ang isang taong wala namang ginagawa masama sa iyo. Yan ba ang nakakaalam ng kanyang ginagawa? Kapag tayo naging alipin ng emosyon, hindi mo iisipin ang iyong mga aksyon. Kung ikaw ay nagiging alipin ng iyong ambisyon, lahat ng tao tatapakan mo, hindi mo na iisipin kung tama ba ang ginagawa mo. Kapag ikaw ay nasa social media at napakarami mo nakikitang issue, lahat papatulan mo kahit hindi mo naman talaga alam kung anong pinag-uusapan, hindi ba? Headline lang ang nakita mo, nag-comment ka na ng hindi maganda. Hindi mo naman alam kung buong kwento, mas marami ka pang nasabi kaysa tuon sa mga nandun sa kwento. Hindi mo alam ang iyong sinasabi, hindi mo alam ang iyong ginagawa. At sa pinaka-ugat ng lahat ng kasalanan ay iyan ang totoo. Hindi natin ginagamit ang gusto ating pangunawa, hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Kaya itong sinabi ni Jesus ay mahalagang turo din sa atin, lalo na kung nahihirapan kang magpatawad. Isang tao na nasaktan ka matagal na panahon na. Masakit na salita na sinabi sa iyo dahil galit yung tao. Mga tao na hindi mo naman kinala pero sa patutak ang sinabi sa iyo sa social media. Palagi ang tandaan na sinabi ni Jesus, patawarin mo sila sapagkat hindi mo alam, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At itong mensahe ko sa bawat isa sa inyo, kung may tao nagkamali sa inyo na hirap kayong patawarin, ang isipin ninyo ay ang katotohanan nung ginawa nila yung masamang bagay na yun sa iyo, hindi nila lubos na nalalaman ang kanilang ginagawa. Dahil ang tao, kapag pinag-isip ng mabuti ang lahat ng kanyang gagawin, sigurado wala siya gagawin masama. Dahil tayo ay higit natin Diyos para maging mabuti. At kaya tayo binigyan ng isip ng Diyos para bago ka mag-desisyon, yung nararamdaman mo na gawin masama, mabalansin ang isip mo bago ka makagawa ng masama sa kapwa. Hindi natin alam ang ating ginagawa, kaya tayo pinagkakasala. Kaya sa unang pika rito, tumulong tayo sa paanan ng Panginoon si Kristo at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Panginoon, sa mga pagkakataong galit na galit kami at hindi namin naiisip na nakasasakit na pala ang aming mga pananalita, patawarin mo kami sapagkat hindi namin alam ang aming ginagawa. Panginoon, sa mga pagkakataong kami naiingit sa kapwa at dahil dito ang ginagawa namin sa kanila ay puro paninira, patawarin mo kami sapagkat hindi namin alam ang aming ginagawa. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay gumagamit ng social media at basta-basta na lang kami naniniwala sa mga bagay na hindi naman namin lubos na nalalaman at nagsasalita kami sa mga tao na hindi naman namin kakilala, hinihiya namin sila kung paano hinihiyakan ng mga tao na ito ay ipako sa krus. Panginoon, patawarin mo kami sapagkat hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. At Panginoon, sa mga pagkakataong tamad na tamad kaming mag-isip ng
Panginoon, ang mga ginagawa namin ay nakabatay na namin sa kung ano ang viral at trending. Kapag hindi na namin iniisip, kahit ang gagawin namin challenge na ito ay makakasakripisyo sa dignidad ko o sa dignidad ng ibang tao. Panginoon, patawarin mo kami sapagkat hindi namin alam ang aming ginagawa. At Jesus, kung bakit na ginawa nila ito. At yan ay dahil mahal na tayo. At nais na maranasan